Ang nabalita, matapos daw ang nangyaring barilan sa Senado kagabi, mayroon po kaming dalawang mapagkakatiwalaang impormante na nagsabing nakaalis na daw mula sa Senate building si Senador Bato de la Rosa. Ito po'y galing sa dalawang informant ng Bilyonaryo News Channel at ang sabi nila, pasado 3:00 kaninang madaling araw ay umalis na si De La Rosa nang hindi nalalaman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Madaling araw ng May 14, 2026, nang biglang kumalat online ang mga ulat na umano'y wala na si Ronald De La Rosa sa loob ng Senado. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos ang tensyonadong lockdown, putukan at panik sa Senate complex nang magsimulang magsulputan ang mga posts at reports tungkol sa umano'y paglabas ng senador. Ayon sa ulat ng Politico, may mga source umano na nagsabing nakalabas si Bato bandang 3:00 hanggang 4:00 ng madaling araw kasama si Robin Padilla. Mabilis itong naging sentro ng usapan online dahil ilang oras bago iyon ay nasa loob pa umano ng Senado si Bato habang umiikot ang mga balita tungkol sa posibleng ICC-related arrest operation laban sa kanya. Kasabay nito, nagsulputan din ang mga screenshots at social media posts mula sa iba't ibang personalities. Isa sa pinakaunang nag-viral ay ang post ni Jesus Falsis. Sa kanyang post, binanggit niya ang mga ulat mula sa Abante News Online, radyo at BNC na nagsasabing wala na umano si Bato sa Senado. Sinabi rin sa post na umano'y umalis daw si Bato kasama si Robin Padilla bandang 3:00 ng madaling araw. Dahil dito, lalo pang dumami ang mga spekulasyon online. Maraming netizens ang nagtatanong kung paano umano nakalabas si Bato gayong naka-lockdown pa raw noon ang Senado at mahigpit ang security sa paligid ng gusali. May ilan ding nagtatanong kung may tumulong ba sa kanyang makalabas o kung may espesyal na koordinasyon na nangyari habang magulo ang sitwasyon sa loob. Habang lumalakas ang usapan online, wala pa ring official confirmation mula sa Senado kung totoo ngang nakalabas si Bato noong madaling araw. Wala ring malinaw na pahayag kung sino-sino ang eksaktong nasa loob ng Senado ng mga oras na iyon at kung ano talaga ang naging galaw ng security forces habang nagpapatuloy ang tensyon sa paligid ng complex. Sa gitna ng mga ulat at viral posts, isang malaking tanong ang unti-unting lumutang. Nakalusot nga ba talaga si Bato habang magulo ang buong Senado? Habang mainit pa rin ang usapan tungkol sa putukan at lockdown sa Senado, lalo pang uminit ang kontrobersya matapos ang interview ni Antonio Trillanes IV sa DCMM Teleradyo. Sa naturang panayam, sinabi ni Trillanes na posible umanong staged o planado ang nangyaring kaguluhan sa Senado noong gabi ng May 13. Ayon kay Trillanes, posibleng ginawa umano ang buong insidente upang makuha ang simpatya ng publiko at palabasing biktima sina Ronald De La Rosa at Alan Peter Cayetano. Unang po ay nakakabahala ito, no? Kasi na umaabot tayo sa ganitong punto. At alam nyo ho, lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato at i-surrender niya yung sarili niya. Parang mas importante pa yung buhay niya kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Kasi wala hong government forces sa loob ng Senado po. Yeah, let me clear that up, Senator Sani. Are you saying na baka staged lang yung mga putukan na nangyari kanina? Kasi po sa mga impormasyon na dumarating, gano'n na nga. Kasi nung una, nakakabahala dahil ano ba ito? Misencounter, ano ba yung friendly fire, accidental fire, so obviously not. Tapos nakita natin yung mga video na malalakas yung putok, ano? So
So concerned tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kung hindi, sila-sila lang na mga nandiyan sa Senado na mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na 8 scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero the investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, meron kang dinadirect na kung saan mo dinadirect yung barrel mo. Eh, wala pong nasaktan, wala pong nasugatan. Fortunately. Kaya nga, yun lang ang senaryo may isip natin dito kasi sa dami ng putok na yon, tapos wala pong tinamaan, ito? Baka gimmick ito nila Cayetano. So, ibig sabihin, even a misencounter can be ruled out. Is that what you're saying? Wala pong tinamaan eh. Okay. Wala akong biktima eh. Sa dami ho ng putok na yun, sa yung close quarter, imposible ho eh. Hindi ko maisip. Sinabi rin niya na posible umanong bahagi ito ng mas malaking strategy upang magkaroon ng pressure sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa anumang ICC-related warrant of arrest. Isa sa mga pangunahing punto na binanggit ni Trillanes ay ang kawalan umano ng sugatan sa kabila ng dami ng putok na narinig sa loob ng Senado. Ayon sa kanya, kung totoong may aktwal na engkwentro sa isang masikip na lugar tulad ng hallway o loob ng gusali, dapat ay may nasugatan o may tinamaan. Dahil dito, lalo siyang nagduda sa tunay na nangyari noong gabing iyon. Iginiit din niya na base sa kanyang impormasyon, wala umanong arresting team mula sa NBI, PNP o AFP na pumasok sa Senado noong oras ng kaguluhan. Ayon sa kanya, ang mga taong armado sa loob ay pawang security detail lamang ng mga senador at Senate security personnel. Dahil dito, tinawag niya ang buong insidente na isang gimmick. Kinwestiyon din ni Trillanes ang pagpunta ni Jesus Crispin Remulla sa Senado noong kasagsagan ng tensyon. Ayon sa kanya, kung wala naman umanong totoong arresting team sa loob, bakit kailangan pa raw ng security operation sa Senado? Sa huling bahagi ng interview, sinabi rin ni Trillanes na wala pa umano siyang impormasyon tungkol sa warrants laban kina Bongo, Oscar Albayalde, Sara Duterte at Vitaliano Aguirre II. Ayon sa kanya, posibleng sa mga susunod na buwan pa, umano, magkaroon ng development tungkol dito. Sa gitna ng lahat ng ito, isang malaking tanong ang lalong lumaki. Kung walang tunay na arrest operation sa loob ng Senado, ano talaga ang pinagmulan ng putukan at panik noong gabing iyon? Habang nagpapatuloy ang kalituhan tungkol sa nangyaring lockdown at putukan sa Senado, mabilis namang kumalat sa social media ang mga post tungkol sa umano'y paglabas ni Ronald De La Rosa mula sa Senate Complex. Isa sa mga pinakaunang nag-viral ay ang post ni Jesus Falsis. Sa kanyang Facebook post, binanggit niya ang mga ulat mula sa Abante News Online, radyo at BNC na nagsasabing wala na umano si Bato sa Senado. Ayon sa post, umalis umano si Bato kasama si Robin Padilla bandang 3:00 ng madaling araw. Dahil dito, mabilis na nag-trending online ang pangalan ni Bato at Robin. Maraming netizens ang nagtatanong kung paano umano nakalabas si Bato, gayong mahigpit umano ang seguridad sa paligid ng Senado matapos ang lockdown. May ilan ding nagduda kung totoong nakalabas nga siya o kung bahagi lamang ito ng mga kumakalat na chismis habang magulo pa ang sitwasyon. Kasunod nito, naglabas pa ng panibagong post si Jesus Falsis tungkol naman sa umano'y putukan sa loob ng Senado. Sa naturang post, sinabi niyang may kumakalat umanong impormasyon na security ni Robin Padilla ang nagpaputok. Pero nilinaw rin niya na hindi pa malinaw kung sino talaga ang target at ano ang tunay na dahilan ng insidente. Binanggit din niya na may mga ulat na inakala umano ng Senate security na NBI agents ang mga armadong lalaki sa loob ng complex. Habang umiinit ang usapan online, lalo pang dumami ang iba't ibang bersyon ng kwento.
May nagsasabing nakatakas si Bato habang abala ang mga tao sa kaguluhan. May ilan namang naniniwalang walang totoong pagtakas at bahagi lamang ito ng mas malaking political drama na umikot noong gabing iyon. Sa kabila ng dami ng viral posts at social media reactions, wala pa ring malinaw na official confirmation mula sa Senado kung totoong nakalabas si Bato noong madaling araw o kung nasa loob pa rin siya ng Senate complex matapos ang lockdown. Ayon sa latest na balita, wala na talaga si Senator Bato de la Rosa. Sino kaya kasama niyang umalis? Short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife, and I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, "Good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no?